Nako, heto mga kabayan, nakarma na. Senator Rodante Marcoleta, tinapos si Lacson, lumayas ka sa Senado. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga karibin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. At eto nga, no, sabi po dito mga kabayan sa ang balita ngayon nako, impeachment laban kay Ombudsman Boying. Aba, posible ma-impeach si Boying mga kabayan. Palakpakan po natin ha. Marami po ang matutuwa kapag ma-impeach talaga si Ombudsman Boying Remulla. Ito po ang balita, sabi po dito, umiinit ang usapan kaugnay ng posibilidad ng impeachment laban kay Ombudsman Boying Remulla matapos umano ang kanyang pag-amin na nagkaroon siya ng pakikipag-ugnayan sa mga investigador ng International Criminal Court noong siya ay sekretary ng Justice mga kababayan. Palakpakan po natin kung mangyayari yan, no? Marami po ang matutuwa. Kasi magkakaroon na po ng tamang hustisya ang Office of the Ombudsman kapag wala na po dyan si Boying Remulla. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito sa balitang ito. Sabi po ni Renante, mga karibin natin pero ang mangyayari yan, ibabasura lang nila yan. Kasi kasamahan niya rin ang nasa pwesto. Ayun nga lang ang nakakalungkot dito. Kahit gaano pa tayo magka-excited, no? To impeach Ombudsman Boying Remulla, kung mga kasamahan niya rin naman ang nasa pwesto, ay ganun pa rin mga kaubayan. Sabi naman po dito ni Melvin Cruz, dapat naman talaga ma-impeach yan, Ombudsman, pero araw-araw may press con. Tapos hindi pa naiimbestigahan ang kasong isinumite sa opisina nila, may conclusion na. Ayan na, may conclusion na agad siya. Lagi at ina-announce pa ito sa media. Binababoy niya lang ang opisina ng Ombudsman. Correct. No? Kumbaga napaka-advance mag-isip ni Boying Remulla, no? Diyan sa Ombudsman. Kapapasa lang ng reklamo. May conclusion. Ganun kabilis si Boying, no? Pag kalaban nila sa politika. Pero pag hindi nila kalaban sa politika ay kahit umabot pa yan ng ilang taon dyan, ilang buwan, ilang weeks, no? Hindi yan papansinin. Nako. Sabi naman po dito ni Nino, as a Philippine government official, yes, bawal ka makipag-usap sa mga banyagang government officials na hindi nalalaman ng buong bansa or ng presidente ng Pilipinas with notary by the cabinet members. So meaning, sinulo niya nakipag-usap sa banyaga. Bakit? Ano yon? Treason din yon. No, yan. Parang mala Trillanes, so ang daming ikakaso sa kanila soon. No, totoo. Hindi lang talaga parang Trillanes, talagang Trillanes style kasi nandun rin si Trillanes no? Trillanes style po ang ginawa ni Boying Remulla. Pakikipag-usap sa mga investigador at kay Trillanes, no? Kasi si Trillanes mga kababayan, no, nabansagang anong ganyan ang kanyang styles kasi ilang beses po si Trillanes pumunta sa China. Anong panahon po niya? Dumadaan sa backdoor mga kababayan tapos hindi alam ng taong bayan kung ano po ang kanyang ang kanyang dialogue, no, doon po sa China. Tapos ngayon sa kasalukuyan sinisisi nila sa nakaraang administrasyon yung kasalanan na ginawa naman ni Trillanes, di ba? Ang gagaling ng mga hinayupak, di ba? Sabi po dito ni Sky Spirit, ang tagal naman dapat dati pa yan ginawa. Alimatok din yan no? Sana masilip din yan ng Supreme Court, ma'am, sir. Ano sa tingin ninyo? Oo nga.
Supreme Court. Ano po sa tingin ninyo? Galaw. Ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? Just comment down below. Kayo ba ay natutuwa sa kasakaling ma-impeach itong si Boying Remulla? Diba? Just comment down below mga kabayan. Kasi eto, papasadahan din po natin si De Lima. Eto, nagmumukhang tanga na naman si De Lima. Sabi ni De Lima, na-impeach na noon si BP Sara. Ngayon, isa ang affidavit ni Madriaga sa mga dumagdag sa matibay ng ebidensya laban sa kanya. Anong na-impeach na noon? Na-impeach lang si BP Sara sa Kongreso kasi may mga pamimigay ng incentives, di ba? Pero kung wala sigurong, di ba, kung hindi ginamitan ng pera, ay malamang hindi po nagkaganon. Kung na-impeach si BP Sara, bakit pagdating sa Supreme Court ay binaliwala yan? Di ba? Pati yung motion for consideration ninyo ay hindi na po, no? Ibinasura rin ng Supreme Court. Ibig sabihin, legally speaking, BP Sara was not impeached, no? Noon, sabi mali itong sinasabi ni De Lima, di ba? Kasi tinutulan niya ng Korte Suprema eh. I mean, nagdesisyon ang Korte Suprema na it is unconstitutional. So meaning, may ginawa kayong kababalaghan, di ba? Sa impeachment. Ngayon naman, pag-usapan naman po natin itong si Madriaga at si De Lima. Si De Lima, di ba, alam niyo po, galing ito sa na-convict din ito. Kung baga, nakulong din. Wala ba kayang connection si De Lima dito kay Madriaga? Kasi nakakulong din po itong si Madriaga, mga kaubayan. Is there any connection between De Lima and Madriaga? No? Sana doon po sa may mga resources. Ayan. Sana alamin po nila kasi nagdulang tabayan dito kay De Lima at kay Madriaga no? Parang may something po mga kaubayan. Yan ay opinion ko lang Parang may something po dito kay De Lima at kay Madriaga po mga kaubayan. So ito naman po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Jocelyn, gather more till you drop. Sige, magsama-sama na kayo. Para sa isang bagsakan lang, di ba? Sabi naman po ni Montuason, wala na po ang pwedeng humadlang sa impeachment sa Senado. Planchado na po sa Kamara. Sigurado na po makonvict sa Senado para naman matahimik at umunlad ang Pilipinas. Nako po. You think, ba? Ito, tatanungin natin ng personal itong si Montuason, di ba? You think pag na-impeach si BP Sara, uunlad ang Pilipinas? What's the connection? Di ba? Does the Vice President do something with our economy? Or sino ba talagang presidente natin? Si BP Sara or si President Bongbong Marcos Jr.? Kasi kung ganyan ang statement mo na uunlad ang Pilipinas pag na-impeach si BP Sara, parang sinasabi mo nang si BP Sara ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Sabi naman po ni paring Arvin, yung kay Madriaga matibay na ebidensya pero yung sa 18 na Marines hindi correct. Diba? Matibay daw, sablay naman ang script. Mahirap talaga gawa-gawang kwento. Kay Bicoy, Las Cañas at Matubato ang script correct. Proven and tested na po itong si De Lima, si Trillanes, at iba pa. That they are just doing the same script kay Bicoy, Las Cañas, Matubato. Diba? It's all about Duterte, mga kaubayan. At, diba? Isa lang ang purpose nila. Ang ibagsak ang mga Duterte. Ayan na. Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below, syempre. At eto na, pasadahan na po natin itong video ito. Pasok. Alalaman natin kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos. Obserbahan natin ang direksyon ni Pinky Lacson. At ayaw niya or iniiwas niya na imbestigahan ng Senado etong 18 ex-Marines. Pag-usapan po natin. Oras na, tumutok ka, balita ang totoo. Pilipinas TV. Sabay sa Pilipinas TV. Boses ng
na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ban? Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, Mm. hindi mo papansinin. Tanong, paano kung hindi pansinin ng Blue Ribbon itong 18 ex-Marines? Itong 18, tawagin na natin 18K. Yan na lang ang tawag natin sa kanila kasi hindi naman sila lahat Marines eh. 16 lang ang Marines, 2 sundalo. So tawagin na lang natin silang 18K. Okay? Halimbawa, hindi pansinin ng Blue Ribbon. Ang sagot niya, itong 18K, hindi papansinin? Bakit? Halimbawa lang. Hindi, ayokong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga eh. Kasi iba yung... O, hindi kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, Mm-mm. kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Bagay. Maliwanag, di ba? Kung napakadaming excuses, ayaw na talaga nila malaman o tukuyin. O ayaw nilang matukoy kung sino yung mastermind. As simple as that. At napapansin nyo, si Lacson, with the backup of Tito Soto, ang daming excuses. Dapat imbestigahan to ng Senado, ayaw. Dapat nga, sila ang matatakot, imbestigahan. Kung hindi sila nagsasabi ng, di ba? Kasi kunwari ako yung 18K, isa ako sa 18K. Kung hindi ako nagsasabi ng totoo, ayaw kong imbestigahan ako, matatakot ako. Pero kung totoo sinasabi ko, at matutukoy ko yung mastermind, ang matatakot si Lacson. Tumbok ang bossing niya. Tama o tama-tama? So ayaw nilang pagbigyan Mm-mm. ng hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong bayan. Kanino ka ba nagsisilbi? Uh-huh. Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Yung pinipilit. Obviously. Sino ba pinagsisilbihan? Yun ang tanong. Yung taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Obviously, itong si Lacson eh. Talaga may pinagtatakpan sila. O silang dilawan ni Tito Soto. Itong problema ngayon. Mm-mm. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na naglukluk sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo? Ay, dito naman ako kontra sa iyo, Marcoleta. Alam mo naman, alam nyo sa lahat ng mga vlogs ko oo, talagang gustong-gusto ko to si Marcoleta. Sa katunayan, gusto ko pa nga siyang maging isa pang bumalik na bilang Blue Ribbon chairman. Pero sa sinabi niyang to, mali. Maling-mali ka dyan. Kasi ang tanong niya, sino bang gusto mong pagsilbihan? Yung nagluklok sa'yo? Mali ka doon. Hindi naman taong bayan na nagluklok kay Lacson. Si Garcia. Di ba? Si Lacson. At sila ba makino? Hindi lumalabas sa survey, biglang nanalo. Ako, naniniwala ako Maaaring di kayo sumang-ayon sa aking opinion. Pero ako naniniwala ako si Lacson at si Tito Soto, hindi niluklok ng taong bayan. Niluklok ni Garcia. Protection mo, pagdahan mo. Ang kanilang interest. Ito, sinuntaan mo. Bakit pwede ng tungkulin mo? Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. Siyempre si Garcia. Si Garcia nagluklok sa kanya mali ka doon, Marcoleta. Kaya sino bang nagluklok kay Garcia? Di si Bongbong. Oo. Di ba? Sino pagsisilbihan mo? Di si Bongbong. Kasi hindi naman siya magiging senador kung hindi dahil kay Bongbong. Kita mo na. Hindi ko pinaway si Marcoleta Oo, bilib tayo dyan. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Mm-mm. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan. Nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Ang tanong, bakit hindi ibang komite? Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon, Blue ribbon nga. Sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, blue ribbon yan. oo. Oo. Kinuha mo sa akin eh. Mm-mm. Mas magaling ka, di ba? Opo. O ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo taong bayan. Mm-mm. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron na ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Kinuha mo kay Marcoleta eh. Kung ako kay Lacson, mahihiya ako sa sarili ko. Ito, isipin mo, papalitan mo. Si Marcoleta, nakagaling-galing. Tapos ganyan lang ang gagawin mo. Pambihira ka. Oo. Bakit walang gustong pumirma? O pag ganon eh. Nung primero, dito niya ginanon. Teka muna lang dyan, dito. Paano ngayon? Walang gustong pumirma nung committee report na ginagawa nila doon sa investigasyon nitong sa Ghost Projects. Bakit? Ganon-ganon. In short,
Ako na magdediretso para kay Senator Marcoleta. Nililigaw ni Pinky Lacson. Kaya pag anong ganon. Hindi ganun eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. So, paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. So, Tapos may bagong... Kaya mo na, ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Yun ang gusto nila. So, kasi para makagawa ng committee report, may pipirmang 11. Walang pumipirma. So papatayin na. Hindi mo naman pwedeng pirmahan kasi pag ganon nga. Yun ang dilema. Pero may bagong ebidensya. Yun ang punto ni Marcoleta. May bagong ebidensya. Imbestigahan mo. Kasi connected doon sa ghost projects. Hindi po pwedeng ililigaw mo na naman. Or i-delay mo na naman. So yan mga kababayan, grabe po, no? Grabe pong kahihiyang inabot dito ni Senator Ping Lacson sa mga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, di ba? Kung naiintindihan niya lang, nakakahiya po ang ginawa niya dyan po sa Blue Ribbon Committee. Grabe. Kahaba-haba ng investigasyon, mauuwi lang pala sa wala, mga kababayan. Kasi hindi maipipresenta. Yung majority report kasi hindi pinipirmahan ng kanyang mga kasama. Diba? Yun lang. Pirma lang ang hindi. Naku po, talaga. Pirma lang ang kulang para maipasa pero hindi pinipirmahan kasi malabo. Pag ganon-ganon nga, sabi ni Senator Marcoleta. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan? Just comment down below. At palike na rin po ng video ito mga kababayan. Maraming salamat po.